Ipinigil ng kamatayan ang pagmamahala ng isa sa mga biktima ng massacre sa Ampatuan, Maguindanao at ng kanyang kasintahan. Kahapon ay nagpakasal si RG Gulipato sa bangkay ng kanyang nobyong si John Caniban, isa sa mga reporter na na-massacre. Ginawa po ito ni Gulipato dahil ito raw talaga ang plano nila ngayong Desyembre. May anak sina Caniban at Gulipato na ngayon 8 buwang gulang na. Pagkatapos ng kasal, inilibing na si Caniban. Samantala, wala raw nakuhang ebidensya ang mga otoridad na magpapakitang ginahasa ang mga babaeng biktima ng Maguindanao Massacre. Pero maaari pa rin daw magsagawa ng tinatawag na DNA test para makasiguro. Nakatutok si John Consulta. Ayon sa NBI, negatibo sa similya ang mga na-examing smears na kinuha sa may 15 babaeng biktima sa Maguindanao Massacre. Kabilang sa mga in-examine ang asawa ni Toto Mangudadato na si Jenaline, 2 kapatid, 1 tiyahin at 3 miyembro ng media. Aminado ang NBI na posibleng naapektuhan ng resulta ng state of decomposition at panahong lumipas bago na-examine ang mga katawan dahil tumatagal lang ng 72 hours ang similya. Bloating and decomposition will actually force up the mga zipper, yung mga buttons, they were released them. Yung huli kong nakita ay 23 lang ang waistline na reported. When I examined, almost 40. Maaari pa rin daw magsagawa ng iba pang pag-usuri sa mga biktima tulad ng DNA tests. Lumabas din sa investigasyon na binaril ng malapitan ang mga biktima. Ang ilan, pinadapa sa lupa bago pinaputukan. At ang mga baril na ginamit, matataas na kalibre base sa mga slugs na na-recover at pinsalang tinamo ng mga biktima. Yeah, you should imagine there was this scampering there. Isang putok lang yan, nagwala na yung mga yan. And then it was probably a spray. Base sa resulta ng autopsy, ang asawa ni Buluan Vice Mayor Esmael Toto Mangudadato na si Jenaline ang pinakakawawa. Malapit ang binaril ng 17 beses at binaril din sa maselang bahagi ng katawan. May 1 bala na nakuha sa katawan ni Jenaline. Humigit kumulang 27 basyo ang nakuha sa katawan ng mga biktima. I already directed the Chief of the Firearms Investigation Division to conduct a ballistics examination on the recovered slugs for comparison also with the records available from the NBI and that of the PNP. Ngayong kanila nang naisumite ang karamihan sa resulta ng kanilang mga investigasyon, tiwala ang NBI na makakatulong ito para mapalabas ang katotohanan at maibsan ang matinding uhaw para sa hustisya. Inireklamo naman ni Mayor Ampatuan Jr. ang pananakit ng kanyang tiyan, pero giit ng NBI, di raw ito seryoso at walang dapat ikabahala. Sa ngayon, malabo rin daw na payagan siyang ma-confine sa ospital. He is having tension gastritis, stomach pain resulting to tension. We plan to give him an H receptor antagonist and then probably antacids. John Consulta, nakatutok, 24 oras. At sa ibang balita, pinuntirya ni Senador Miriam Santiago si DILG Secretary Ronaldo Puno kaugnay sa massacre sa Maguindanao. Sinita ng senadora ang umunoy kawalan ng kontrol ni Puno sa mga warlord sa lalawigan. Maghahain daw siya ng resolusyon para paimbestigahan si Puno. Andito sila going through an investigation and going to Malacanang. Either hindi niya intindihan ang ginagawa niya, in which case incompetent siya, o alam niya pero pinapabayaan niya, in which case duwag siya. Dalawa sila magkapatid doon. No, so, Sinubukan po naming hinga ng reaksyon si Puno pero hindi siya sumasagot sa aming mga tawag. Nagsalita si Santiago matapos ang privilege speech ni Senador Nene Pimentel tungkol sa massacre kung saan pinuntirya ni Pimentel ang umunoy dayaan sa eleksyon sa Maguindanao na ikinatalo ng anak niyang si Coco Pimentel. Pinaringgan niya si Senador Zubiri na umunoy nakinabang dito. Itinanggi naman ni Zubiri na nagkadayaan doon. Pasko po na mabait sa kalikasan o yung tinatawag na environment friendly ang gimmick ng isang hotel sa Maynila. At nakatutok po doon live sa mga sandaling ito si Rauna Crisostomo. Rauna, ano yan? Mike, nagliwanag ang isang hotel dito sa Maynila ngayong gabi sa pagsindi ng Christmas lights at pagpresenta sa kanilang kakaibang Christmas tree.
Green Christmas ang tema ng isang hotel dito sa Maynila. Ang lahat kasi ng dekorasyong ginamit, recycled materials. Siyempre, di mawawala ang Christmas tree na kitang-kita pagpasok pa lang ng hotel. Gawa ito sa dyaryo, magazines at lata. Ang ibang materyales galing lamang sa mga dati ng dekorasyon na ginamit ng hotel. Ang Christmas wreath na ito natakaw atensyon sa labas ng hotel, gawa sa lata. Wala raw ni isang binili ang hotel sa mga dekorasyong ginamit ngayong taon. Paraan na raw ito ng administrasyon ng hotel na makatulong sa kalikasan, lalo't ramdam ng bansa ang epekto ng climate change. The management group, whereas the need to be extremely sensitive to the need of the environment, obviously every page of every magazines today, every newspaper, it's not something that we simply started today through the Christmas decoration. Si Manila Mayor Alfredo Limang nanguna sa pagsindi ng ilaw ng Christmas tree. Pamarisan daw sana ng taong bayan ang ginawang ito ng hotel. Namigay pa ang hotel ng mga recycled calendars ng taong 2010 na may mga tips pa para makatulong na iligtas ang kalikasan. Mike? Maraming salamat, Rona Crisostomo. Samantala, nag-taping po ang Sex Bomb Dancers para sa bago nilang music video. Pero kakaiba po ito sa mga dati nilang kanta at sayaw. Ang pamagat ay Bilog na Hugis Itlog. Isa itong tinatawag na instructional music video para sa eleksyon 2010. Nilalaman ng kanta ang mga dapat gawin ng mga botante sa eleksyon. Ang sayaw ay pwede ring sabayan ng mga manonood para maalala ang mga instruction sa pagboto. Una pong mapapanood ang naturang music video dito po sa 24 oras sa ika-7 ng Desyembre. Chika Minute! Itinanggi ng babaeng inililink sa champion golfer na si Tiger Woods na may affair sila. Sa kuhang ito ng Hollywood.tv, hindi nakaligtas ang babae sa pag-uusisa ng media men nang mamataan siya sa Los Angeles Airport. Ang kanyang lawyer ang humarap sa press. Pinag-aaralan daw nila ang susunod nilang hakbang. Ang issue ay umano'y pagkakaroon ng illicit affair ni Woods ay sa gitna ng kontrobersyal na aksidente ang kinasangkutan niya kamakailan. Sumalpok sa isang fire hydrant sa Orlando, Florida ang minamaneho niyang SUV. Kasunod nito, idineklara ni Woods na hindi na siya makakalaro sa sarili niyang tournament dahil sa tinamo niyang injuries. Hindi na magiging star-studded ang eleksyon 2010. Maraming celebrities kasi ang tatakbo mula sa pagiging konsehal hanggang sa senador. Kilalanin natin sila sa chika ni Lars Santiago. Di tulad ng mga nagdaang eleksyon, pinili ni Batangas Governor Vilma Santos na gawing simple ang paghahain niya ng Certificate of Candidacy kaninang umaga. Target niya ay re-election sa ilalim ng Liberal Party. Kasabay niyang naghain ng COC ang dating love team na si Christopher De Leon, na tatakbong board member sa 2nd District ng Lalawigan. Maglalatag kami ng programa ng mga kasamahan ko ng teamwork, continuation and improvement of our projects and programs, at pag nagustuhan niya ng tao, siguro ipagkakatiwalaan kami ulit. Suportado ng asawa, mga anak, iba pang kaanak at mga kaibigan, si Senador Bong Revilla nang maghain ng COC. Senado uli ang target ni Revilla sa ilalim ng Partido Lakas Kampi, CMD. Sir, ano pong national party natin, Manny? Ngayon, ginagamit namin yung PCM muna, PCM. Wala pa po yung kayo ni Manny Villar? Wala pa. Okay. So wala pa rin po until now? Inaayos pa. Naghain na rin ng COC sa pagkakongresista ng Sarangani, si pambansang kamao Manny Pacquiao. Bago ito, dumalo muna siya sa isang misa. Kagabi, nag-concert pa siya sa Jensen, kung saan nagpakilig pa sila ng misis na si Jinky. Full force din ang pamilya ng maghain ng COC si Romel Padilla sa Nueva Ecija. Mula sa pagiging senior board member, target niya ngayon ang pagka-vice gobernador. Present ang inang si Eva Carino at mga kapatid na sina Robin at Bibi Gandanghari. Pagiging board member sa 1st District ng Bataan naman ang target ng kasalukuyang vice mayor ng Abukay na si Terry Honor. Habang papalapit ang eleksyon, tila naging mas matingkad ang pagiging City of Stars ng Quezon City dahil sa dami ng artista ang kakandidato roon. Si Herbert Bautista, naghain ng COC sa pagka-mayor. Pagka-vice mayor naman ang target ni Aiko Melendez. Tatakbo namang konsihal sina Arnel Ignacio, Roderick Paulate, Ricky Davao, Maria Isabel Lopez, Glenda Garcia, Gian Soto, Aramina at Alfred Vargas. Kahapon, nag-file ng COC si Richard Gomez sa pagkakongresista sa 4th District ng Ormoc, Leyte. May ilang kumukwestiyon sa kandidatura ni Goma dahil hindi naman daw siya tubong Ormoc. Ipinagkibit-balikat lang ito ng aktor.
We got married in Ormoc. We live in Ormoc. The bottom line is, ang tanong, Pilipino ba tayo? We are Filipinos and we want to do something for our place. Sa Parañaque, naghain ng COC sa pagka-mayor si Joey Marquez at sa pagka-vice mayor si Andrew Llana. Nauna nang nag-file ng COC sa pagkakonsehal si Alma Moreno. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Yan ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mike, Vicky? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala.